Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas niya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kukuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at binayak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ang salita ng Diyos kay Abram. Abram, huwag kang matakot ni mangamba. Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. May assurance na si Abraham ng proteksyon ng Diyos. Pero sabi niya, na baliwala naman ang mga ito kung wala naman siyang tagapagmana. Wala siyang anak at matanda na siya. Malamang ang magmamana ng kanyang mga ari-arian ay ang kanyang alipin na si Eleazar. Nangako ang Diyos na hindi si Eleazar ang magmamana kundi ang anak niya mismo. Sa totoo lang, ang kanyang angkan ay magiging kasindami ng mga bituin sa langit. Sa disyerto, walang mga bahay at mga building. Kitang-kita sa gabi ang maraming bituin sa langit. Naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos at dahil dito, kinalugdan siya ng Diyos. Hindi lang nangako ang Diyos, nakipagtipan pa ang Diyos sa kanya.
Ang tipan o covenant ay mas mahigpit pa kaysa pangako. Tinali ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng tipan. Ang seremonyas ng tipan ay ang pagkatay ng mga hayop. Binibiyak ang mga hayop at ang taong magtitipan ay dadaan sa gitna ng hayop na nakabiyak, na parang sinasabi na mangyayari sa akin ayon sa mga hayop na ito kung hindi ko tutuparin ang aking pangako. Nung dumating ang dilim, ang Diyos mismo sa pamagitan ng palayok na umuusok at nagningingas na sulo ang dumaan sa gitna ng mga hayop na nakahati. Tinali ng Diyos ang kanyang sarili. Nakipagtipan siya kay Abraham. Sa panig ni Abraham at ng kanyang mga inapo, ang tanda ng tipan na ito ay ang pagtutuli sa mga lalaki. Ang pagtitipan sa Diyos ay isang katangian ng relasyon ng bayan ng Israel sa Diyos. Nagpakababa ang Diyos na siya ay nangako sa kanyang bayan at nakipagkasundo sa kanila. Ang laki ng agwat ng Diyos sa tao. Napakadakila ang Diyos. Sa Kanya tayo nanggaling. Pero gano'n na lang ang pakikipag-relate ng Diyos na nagpakababa siya para makipagkasunduan sa atin. Ginawa niya ito kay Abraham. Hindi lang nangako ang Diyos, nakipagtipan siya. Sa bagong tipan, mas matindi pa ang Diyos na makipagtipan sa atin. Ang tanda at pahiwatig kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang pangako ay walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Ito ay narinig natin sa bawat misa na sinabi ni Jesus na inuulit ng pare. Ito ang aking dugo, ang dugo ng bagong tipan na ibubuhos para sa inyo. Mapagdududahan pa ba natin ang commitment ng Diyos para sa atin na tinaya na niya ang kanyang dugo para sa atin? Hindi lang hayop na biniyak ang tanda ng pangako ng Diyos sa atin sa bagong tipan, kundi ang katawan ni Kristo, ang kanyang anak na biniyak para sa atin. Hindi po namin alam, O Diyos, paano ka pasalamatan sa iyong commitment para sa pakikipagtipan sa amin. Tulungan po ninyo ako na maniwala sa iyong commitment para sa amin. Kami sana ay magiging mabubuting anak mo tulad ng ikaw ay napakabuting ama para sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.